kinwestiyon ng isang dating opisyal ng Malacanang ang mga anyay fake news na ipinagkakalat ng kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito, isang mabigat na babala ang binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko. Veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, bumuelta naman si Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Duterte mismo ang nagtalaga noon kay Bersamin bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Pero ngayon, tahasan siyang tinawag ni Bersamin na isang one-man fake news factory. Itinanggi niya na papunta sa diktadurya ang gobyerno ni Marcos Jr. na anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Pero hindi ito pinalampas ng dating Chief Legal Counsel ng Malacanang. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, mismo ang administrasyon umano ang tunay na promotor ng fake news. Isa sa pinakamalaking halimbawa ayon kay Panelo ay ang pahayag ni Marcos Jr. na walang armas ang mga sumalakay na otoridad sa nangyaring 16-day KOJC siege. Napanood ng buong mundo dahil may mga bidyong kumuha ng mga pulis ay armado, armed to the teeth. Armed to the teeth. Meron silang mga dalang high-powered rifles kitang-kita sa video Pero nung tinanong si Presidente Marcos Jr. about it, sabi niya, wala namang armado doon. Hindi ba fake news yun? Pinuna rin ni Panelo ang misleading statements ni Marcos Jr. at Bersamin sa kontrobersyal na issue ng blank items sa 2025 BICAM report ng Pambansang Pondo. Ayon kay dating Speaker Bebot Alvarez, may 241 billion namanong inilagay sa 2025 General Appropriations Act na nakabaloob sa 12 blank items sa 2025 BICAM report. Hindi ba fake news yun? Kasi minimislead yung tao, tinuturo nyo yung GAA na walang blanks. Talaga namang walang blanks yun. Ang merong blanco yung BICAM report na naging batayan basis ng enrolled bill. Ibinunyag din ni Panelo na hindi umano totoo ang pinagmamalaking paglago ng ekonomiya sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Giit niya, isa lamang itong propaganda. Ang mga propaganda nyo, maganda ang ekonomiya. Pero anong katotohanan? Ang katotohanan dyan, hindi masawata ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Sa usapin ng kriminalidad, kinontra rin ni Panelo ang datos ng PNP na bumaba ang crime rate sa kasalukuyang administrasyon. Ano pa? Sabi nila, okay, yung illegal drugs na yan, wala yan, napagtay na natin. Hindi rin totoo. Nagkalat. Ang bayan ng saksi na bumalik with a vengeance. Sa isyu naman ng seguridad, iginit din ng veteranong abogado ang panganib na idinudulot ng pagdami ng EDCA sites sa Pilipinas. Inilagay sa panganib ang seguridad ng bansa kasi yung mga Amerikano na naririto ngayon sa atin, ang kalaban niyan ay ang People's Republic of China at galit na galit sila sa ginawa natin at sinabihan tayo sa ating mga kaibigan namin kayo, pero naglalagay kayo ng mga missile center ng mga kalaban namin para kami atakihin dito. Hindi po pwede yan. Kayong unang babanata namin pag nagkakaputo ka dito. Giit ni Panelo, ang isang diktador ay hindi sumusunod sa konstitusyon at sa rule of law. Isa ng patunay ang panggigipit kay VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment at ang panghihimasok sa mga political vlogger, online influencers at content creators na kritikal sa administrasyon. At kasabay ng pagunita sa 39 People Power Revolution, muling nagbabala si dating Pangulong Duterte. Ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po yung ma-elect. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Ang tulpo gustong patahimikin ng palasyo. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng mga talagang usapin. Etong magkakapatid na tulpo, lalong-lalo na kay Senator Rapi Tulfo at dito kay Congressman Erwin Tulfo, na kung saan ay etong si Senator Rapi Tulfo ay binatikos ng netizen dahil sa biglang parang naging nawala na parang bula ang usapin about sa PCSO. At ito naman si Erwin Tulfo
Tulfo ay nabulgar ang kanyang sikretong itinatago at binulgar nga ito ng isang vlogger na nagngangalang Maharlika na ito ay gumamit ng ibang pangalan sa ibang bansa at talagang talagang pinag-usapan yon ng buong Pilipinas. Ito naman ngayon ay may isa pong issue na naman na naibalita mapatungkol dito sa mga Tulfo na etong pagtanggal or disqualification sa COMELEC ng magkakapatid na Tulfo. Ito nga si Erwin Tulfo at si Sir Ben Tulfo. Di alam nyo kaming mga banateros, may mga nababasa nga kaming komento minsan kapag naiaangat or naipopromote namin or napagmamalaki namin itong si future Senator Ben Tulfo. Unaan ko na kayo agad kasi baka ma-misinterpret na naman ako. Baka ano na naman ang isipin nyo sa akin. Pag-usapang PDP laban, straight ako dyan. Wala akong papalagpasin at lahat yan ay iboboto at susuportahan ko. Especially to Pastor Apollo C. Kibuloy. Diba? So, alalahanin ho natin ilan lang ba sila? So, hindi naman na marami pang pwedeng idagdag. At ito, napupusuan ko, na idagdag ko doon si Ben Tulfo. So, bakit nga ba napupusuan ko ito? Explain ko ho sa inyo bago tayo magpunta doon sa pinaka-topic natin. Alam nyo, kaming mga banateros ay hindi ho kami tumitingin sa halimbawa, sasabihin ng ibang tao na, ay, wag mo iboto yun si Ben. Yung kapatid niyan, pumirma doon or gustong magpa-impeach kay Bibi Sara. Ay, wag niyo iboto si Ben Tulfo kasi yung asawa ni Rapi Tulfo at anak pumirma sa impeachment kay Bibi Sara Duterte. So kadalasan yan yung mga naririnig at nababasa namin sa mga comment section at mga comment ng ibang mga anti-Tulfo Tulfo brothers. So ito isipin nyo anong kinalaman ni Ben Tulfo sa pagpirma? Yung pagpirma ng asawa at anak ni Rapi Tulfo doon sa impeachment kay Bibi Sara Duterte ay kahit ako din po ay galit ho doon at against po kami ng mga banateros doon. At lalo na nung medyo talagang nakitaan naming sumasablay etong mga kapatid ni Ben Tulfo na sila Rapi Tulfo at Erwin Tulfo. At alam nyo naman yan kung batikusin namin sila ay talagang grabe, hindi ho kami nagpapatumpik-tumpik, no? So kasi kami mga banateros is tumitingin ho kami sa isang tao na may magagawa at talagang may puso para sa bayan natin. At ayun yung katangian na nakita namin kay Ben Tulfo. Alalahanin nyo, bago sumikat, etong si Erwin Tulfo at si Rapi Tulfo ay meron ng Ben Tulfo na hindi, ayun lang ang pinagkaiba. Etong si Ben Tulfo kasi is malihim. No, malihim siya kung tumulong sa mga kababayan natin. Talagang inaabot niya yung mga nasa dulo, nasa laylayan ng mga kababayan natin para tulungan. Hindi nga siya katulad ng ibang mga politiko dyan na porket may naitulong ng ganito, ay gagamitin na yon sa pangangampanya at gagamitin na yung mga naitulong niya or parang isinusumbat na at sinasa publiko. So hindi ganun si Senator Ben Tulfo, Senator na agad. Tonyo, akala mong walang bahong tinatago. Kung pag-uusapan ng kabastusan at walang modo, si dating Senator Antonio Trillanes is above number 1, second to none, and he holds the crown. Rebelde, walang galang. Sa kapwa niyang senador noon, kung inyong matatandaan, si dating Senator Enrile, binastos niya po, kasamahan niya noon sa Senado. Si dating Senator Dick Gordon halos atakihin sa puso sa galit nung kanyang tinawag at nagtalo po sila. Nakikita po yan sa YouTube. Nagtalo po sila para sabihin na ang committee ho nitong si Gordon, na Blue Ribbon Committee noon, ay committee na sinasabing di areglo. Si Gordon ho yung head ho ng Blue Ribbon Committee noon. Ako mismo, natikman ko ang kabastusan nitong si Trillanes kasamang kanyang mortal enemy, mortal na kalaban na si at naging best friend niya bandang huli. Sino ba? Si Dick Gordon. Tinawag akong magnanakaw nitong si Trillanes dahil sa DOT contract ay binigay ng PTV sa amin dito sa Bitag Media Production. Maraming hindi nakakaalam, binasura na ng ombudsman ang walang katuturang akusasyon nitong si Trillanes sa akin. Sa Senate hearing noon, hindi ako binigyan ng pagkakataon magsalita. Bastos talaga. Matindi rin kung kumastigo sa mga resource person sa Senado noon si Antonio Trillanes. Tawag mo ron, di ba bastos? O kasalukuyan, may isa dyan sa Senado na matindi rin kung kumastigo.
ayaw bigyan ng pagkakataon magsalita ang mga resource person. Ang mga resource person, pag inimbitahan nyo sa Senado, abay, pasalitain nyo. Ayan ha, alam niyo kung bakit ko to pinapanood din sa inyo? Kasi nababanggit niya rito yung pag-aalipusta sa mga resource person. Nakadalasan kinakagalitan or nagagalit tayo kapag ginagawa ng mga congressman. At lalo't pag ginagawa ng mga senator. At nakikitaan ho natin ngayon ng ganyang pag-uugali ay walang iba kundi si Risa Hontiveros. At sa Congress naman, nakikita natin ng mga ganyang pag-uugali ng mga bastos na halos ayaw pagsalitain ng mga resource person, walang iba kundi yung tuwadkom. Alam nyo dito, napakagandang video ho nito at napakagandang panoorin ho nitong kay Ben Tulfo na video na ito mapatungkol sa pangbabastos ni Trillanes. Dahil alam nyo yun, sa totoo lang talaga, yung mga ginagawa ho ng Congress na parang ayaw ka pagsalitain, ayaw kang pagpabueluhin na magsalita, ay isa ho talagang lehitimong pangbabastos ho yun. At talagang nanggaling pa yan kay Ben Tulfo. At dito nga sa panahon na to ay pinagtatanggol niya talaga dito ang mga Duterte. At alam naman din natin, no, na itong si Ben Tulfo simula sa poll ay hindi naman to lumihis eh. At hindi rin to bumanat sa administrasyong Marcos. Hindi siya bumabanat sa administrasyong Marcos, hindi rin siya bumabanat sa mga Duterte. So ngayon ay nananahimik ito, no? Nananahimik at wala siyang binibigay na opinion mapatungkol sa nangyayaring bangayan or tinatawag na sagutan ng ng Marcos at ng Duterte. Hindi sila mga kriminal, hindi sila sentensyado at hindi sila sinasabing guilty as charged by the court of law. Ang mga resource person, abay, bigyan nyo ng galang, pasalitain nyo, bigyan nyo ng pagkakataon. Kaya nga inimbita resource person para malaman nyo kapag medyo sinabi, huwag ka magsalita, puputulin ka. Ay naranasan ko po yan kanino. Dapat pala mapanood to ng Congress. Dapat pala mapanood to nila Benny Abante, nila Paduano, nila Garber, sila Dan Fernandez, nila Acop, at yung lahat ng mga nandun sa Quadcom na halos ayaw na nilang pagsalitain yung mga resource person. So alam nyo, ako na-excite ako dito sa taong ito na mahalal to sa na maihalal to sa Senado. Dahil alam naman na natin ngayon na talagang alam na natin yung magiging plano ng administrasyong Marcos kasi nga 'di ba kaya nga nagbuo sila ng sarili nilang lineup is para makontrol ho nila lalong-lalo na yung impeachment kay VP Sara Duterte. Alam ko sa sarili ko na itong si Ben Tulfo ay hindi ito yung taong mangangako na hindi niya kayang gawin. At dito nagsalita na rin dito si Ben Tulfo about sa isinasampa nga sa kanilang disqualification about nga sa political dynasty. So panoorin ho natin. Ako'y papalarin, lulubin ng buong may kapal na ako'y pumasok sa Senado. Sisilipin ko na lang yan. Tingnan natin kung ano magagawa natin para hindi na magkaroon ng kalituhan at medyo yung kanya-kanyang interpretasyon dahil may batas. Everybody's entitled to his opinion. Pero ako, pabor ako sa anti-political dynasty. Ngayon, doon sa sinasabing disqualification case sa amin, particular ako, si Ben Tulfo, hanggat hindi malinaw yung batas, hanggat hindi lumabas yung sinasabing batas na magmumula sa Kongreso, Senado, maraming nag-attempt na rito. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ma-implementa. Siguro hindi pumapasa. At this point, Article 2, Section 26 of 1987 Constitution, sinuri namin yan, the state shall guarantee equal access to all opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. So, para sa akin, hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-implement yan? For now, I trust the wisdom of the Commission on Elections. Pero, entitled din naman yung kumukontra sa mga dynasty or being accused. Siguro dito sa parting to, dahil total, kung ako'y papalarin, lulubin ng buong may kapal na ako'y pumasok sa Senado, sisilipin ko na lang yan. Tingnan natin kung ano magagawa natin para hindi na magkaroon ng kalituhan at medyo yung kanya-kanyang interpretasyon dahil may batas. Till then, ito ang nangyayari ngayon. Kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang interpretasyon. May mga dalubhasa nagsasabi, kulang. Mahina yung batas. So, ako naman, patuloy lang ako sa aking ginagawa. At sa aming ginagawang advocacy namin, ilalaban namin, hindi namin iiwan. Yung mga maliliit na napapabayaan, walang boses, walang mga mukha, sila yung inaabuso, sila yung mga pinagsasamantalahan, niloloko at pinababayaan. Sila yung walang boses. Doon ako